na natin ngayon si Dr. Nasef Manabilang Adyong, ang Director of Policy Research and Legal Services ng BTA para mas palalimin pa no itong usapin ng pagkakakilanlan sa konteksto ng Mindanao at paano ba ito nahuhubog ang individual at ang lipunan sa pang-araw-araw. Magandang umaga po, Dr. Nasef. Magandang umaga sa iyo, Mau, at sa iyo rin, sa partner mo. Si Rufa Ngayong po. umaga. Rufa. At salamat Maraming sa imbitasyon. Yes, maraming salamat din po no sa pagpapaunlak ng imbitasyon ngayong umaga dito sa mahalagang napakahalaga po no itong usapin ng identity o pagkakakilanlan at sa history din ng Mindanao. Siguro simulan na po natin Dr. Nasef. Dito po ba sa Mindanao, ano po yung identity o pagkakakilanlan sa konteksto ng Mindanao at paano ito na-shape o nahuhubog ang individual sa lipunan o sa pang-araw-araw? Parang ang katanungan ay it will require a one whole lecture session. Pero ito po, ang katanungan na ito ay napakahalaga para sa mga nakatira sa Mindanao upang malaman kung paano nahubog ang isang pagkakakilanlan bilang isang individual na nakatira sa isla ng Mindanao at bilang parte ng lipunan, mga iba't ibang mga pamayanan at panuntunan na kanyang nalaman habang ang individual ay lumalaki. Sa konteksto ng Mindanao, masasabi natin na nahubog ang pagkakakilanlan ng Mindanao base sa iba't ibang karanasan ng mga nakatira sa Mindanao. Una-una, ano ba ang iba't ibang karanasan patungkol sa kasaysayan? Ano ang mga naging karanasan ng kasaysayan kung paano nahubog ang Bangsamoro identity o paano nahubog ang sabihin nating Dabawenyo identity o paano nahubog ang mga nakatira sa Northern Mindanao, sa Caraga region at sa Soc-Sargen. Ganun rin sa mga nakatira sa Zamboanga Peninsula. So makikita mo dito talaga na iba-iba ang bawat karanasan patungkol sa kasaysayan at patungkol na rin sa iba't ibang mga elemento, mga mahalagang elemento na masasabi nating nagbigay daan sa paghubog ng pagkakakilanlan ng bawat mamamayan ng isla ng Mindanao o ng kalawakang Mindanao. Masasabi natin dito na merong itong mga elemento ng kultura, sabihin rin natin ng mga folklores, mores, ito yung mga iba't ibang nakasanayan at paniniwala ng iba't ibang pangkat etniko. Hindi lang etniko, pero dahil na rin, nandito na rin tayo sa modernong panahon na hindi lang siya kind of ethnic, kasi pag sinabing ethnic masyadong orientalist sa approach dahil nga ito ay yung mga studies o pag-aaral o pagsusuri na ibinahagi sa atin ng mga Western. So, mas maganda kung ang tatanungin natin ay talaga yung mga tubong Mindanao. Meron dito na yung mga talagang nandito na namuhay, nakatira sa kanilang kasaysayan, yung kanilang mga ancestors, lalo na yung mga sabihin natin yung mga Muslim na mga Moros, tapos meron rin tayong mga IPs, mga lumad, tapos meron rin tayong mga Kristiyano, settlers na noong panahon ni Marcos ay mas yumabong pa yung pagdami ng mga Christian settlers from the Ilocos, Visayas at yung mga Ilonggo na nag-settle in at nag-migrate sa Mindanao. Mayroon rin tayong mga Chinese communities sa Mindanao. So makikita mo iba-iba ang kultura, iba-iba ang mga lengguwaheng ginagamit. Isang parte ng paghubog ng kultura at pagkakakilanlan ng isang lipunan o isang pamayanan ay ang lengguwahe at kultura dahil dito ginagamit natin ang komunikasyon kung paano tayo makikipag-ugnayan sa bawat isa. Kung paano ang isang pamilya na napakaliit na unit ng isang nasyon, doon nagsisimula ang paghubog ng identity ng isang individual na nagsisimula sa pamilya,
hanggang sa paglabas niya sa pamilya ay makakasalamuhan niya ang iba't ibang parte ng lipunan. Makikita rin natin dito na meron maaari tayong tatlong level ng identity formation. Meron tayong sabi nating micro level. Ito yung individual identity formation base sa iyong pakikipag-ugnayan sa sarili mo. Dahil meron rin tayong tinatawag na individual consciousness kung kailan nagkaroon tayo ng consciousness at rational mind sa pag-iisip at kaisipan ng individual. Mayroon ring nahuhubog rin ito base sa kanyang paniniwala na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga magulang hanggang sa paglaki at kung ano ang nahubog rin sa kanya noong siya ay nagkamit ng kanyang edukasyon. Isa sa mga elemento rin na tumutulong sa paghubog ng individual, ng pagkakakilanlan ng individual ay ang edukasyon, bukod sa pamilya at bukod rin sa relihiyon kung meron itong relihiyong sinusunod. At hindi lang ang edukasyon, pati na rin ang kanyang pakikipagsalamuha, yung mga kanyang mga kaibigan and fellows. At dito na rin pumapasok yung sinasabi nating meso level. Yung meso level ay yung community partnership, yung state level partnership, kung paano ba ang perception ng komunidad sa individual at pakipag-ugnayan sa isa pang individual. So makikita mo dito na meron tayong micro level na nagsisimula sa individual, meso level, nagsisimula sa pakikipag-ugnayan sa ating nayon, sa ating lipunan, at meron rin tayong macro level. Dito, ang macro level ay mas expansive, mas malawak, dahil hindi lang nasyon ang kasali, kundi pati rin yung global. Lalong-lalo na ngayon na dito sa henerasyon natin masyadong mas malaki ang importansya na role ng social media dahil through social media and using the current technology nakikita nila yung iba't ibang nangyayari sa ibang lipunan sa Estados Unidos at sa iba't ibang bansa at minsan na-inculcate nila, na-imbibe nila yung mga ano ba yung trend na nangyayari sa Amerika, ano ba yung trend na nangyayari sa ating mga neighboring countries. Pero kakaiba rin ito sa mga karanasan ng mga Moro. Kasi kung makikita nyo, unang-una, kung titingnan natin ang kasaysayan ng Mindanao, binubuo ito nung bago pa dumating ang Islam ng mga Hindu-Buddhist Rajanates o yun, ng mga kingdoms ng mga isa-isang napakalaking Rajanate system ay yung Butuan Kingdom or Butuan Kingdom na sinasabi natin. At makikita mo rin dito talaga na yung iba't ibang lingwahe at social factors na nakaapekto sa paghubog ng iba't ibang kasaysayan ng lipunan sa Mindanao ay nagsimula talaga yung pakikipag-ugnayan ng Mindanao sa ibang mga Rajanate system sa Indonesia at lalong-lalo na sa Indonesia kasi naalala ko sa ating kasaysayan na may isang sultanate talaga doon na tumulong talaga sa mga iba't ibang sultanate mula sa Borneo hanggang sa sultanate ng Maguindanao. Pero bago pa dumating ang Islam, meron na tayong mga sistema, political system, meron na rin tayong economic system, nakikipag-ugnayan na rin tayo sa mga iba't ibang mga merchants, mga Arab merchants, mga Chinese merchants. Meron rin mga Chinese pirates na dumadaong sa isla ng Mindanao. Kaya makikita mo may mga Chinese-looking people sa Mindanao dahil nga nagkaroon ng intermarriages. Ganun rin sa isla ng Sulu at Tawi-Tawi. Makita mo doon na may mga tao doon na may complexity of Arabs and Indian descents. So nakita mo na na merong impluwensya talaga at nagkaroon ng intermarriages sa kasaysayan. So nung dumating ang Islam, dito nabuo naman yung mga sultanate systems. So, from Rajanate system, nagkaroon tayo ng sultanate system, sultanate ng Maguindanao, sultanate ng Lanao, lalong-lalo na yung sultanate ng Sulu. Hanggang ngayon, matitrace back mo pa yung legacy ng sultanate ng Sulu na hanggang ngayon ay nag-exist pa rin yung kanilang pamilya. At yung huling-huling sultan ng Mindanao ay nanggaling sa Sulu.
And then sumunod after ng pag-establish ng Sultanate system, nakita mo dumating naman ang mga Hapon. Hindi, Kastila muna, of course, Kastila dahil um, umabot ang Spanish colonization sa isla ng Mindanao, lalong-lalo na sa Zamboanga Peninsula. Sa Northern Mindanao, makita mo rin merong mga Spanish colonized communities sa Misamis Oriental, sa Iligan, Zamboanga, and Soc Sargent. And then, dumating na ang mga Hapon, nagkaroon ng, na-invade rin ng Hapon ang Davao region. Lalong-lalo na dito nagsimula yung invasion ng Davao hanggang sa nagkaroon ng infightings between the Japanese and the American forces sa Lanao. And then after that, dumating na yung Philippine Republic. Actually, nagkaroon pa nga ng deklarasyon ang masasabi nating Republic of Zamboanga noong panahon na iyon after World War II. Yun nga lang, dahil nga naisama ang Mindanao noong nagkaroon ng parang clarification of borders sa jurisdiction ng Pilipinas noong 1900s to 1930s between the US and Great Britain Convention, at dito na paloob lalong-lalo nung in 18 late 19th century noong ibinenta ng Amerikano ang buong Pilipinas. Akala ng mga taga Mindanao hindi sila kasama doon sa pagbenta, yung tinatawag natin Treaty of Paris, nung binenta nila sa halagang 20 million ang Pilipinas sa mga ng Kastila sa Amerikano. Dahil naisama ang Mindanao nung panahon na ng mga Amerikano, hindi na talaga napapalayo na ang pagkakakilanlan ng Mindanao ay hindi distant o hindi distant sa pagkakakilanlan ng buong Pilipinas. Yun nga lang, kung pag-aaralan mo kasaysayan, napaka-kaunti ng binibigay na importansya o halaga o sabihin natin, pag pinag-usapan natin o pinag-aralan natin ng Philippine history, parang kakarampot pag sinabing kasaysayan ng Mindanao. Mostly, ang kasaysayan ng Pilipinas ay nire-reflect nito kung anong nangyari sa Metro Manila o yung 8 lalawigan, yung 8 communities o 8 lalawigan na sumisimbolo doon sa ating sa ating bandila. Yung 8 rays of the sun, the first 8 communities who fought against the Spaniards. So makita mo dito, wala dito yung representasyon ng mga taga Mindanao sa bandila. Makita mo lang yung isang bituin na yung pangatlong bituin na sumisimbolo, sabi natin, sa isla ng Mindanao. Iba't ibang karanasan, iba't ibang relihiyon. Meron tayong Chinese communities, meron tayong the Christian communities, tapos meron tayong Muslim communities, at meron tayong mga indigenous peoples. And then nagsimula naman ang independence movement ay noong panahon ni Marcos, yung tatay Ferdinand Marcos. Nung masasabi natin ang nag-ignite ng independence movement ay yung Jabida Massacre in 1968. So after mangyari yung massacre in 1968, 2 months before, nagtatag yung governor ng Cotabato region ng Mindanao Independence Movement na gusto nilang isisid ang buong Mindanao kasama ng Palawan at saka ng Sulu archipelago mula sa Manila. Yun nga lang, hindi naging matagumpay dahil ang sumunod after ng Mindanao Independence Movement na ang nagtatag ay si Dato Udtog Matalam ay sumulpot naman mula doon sa MIM or Mindanao Independence Movement ang Moro National Liberation Front ni Nur Miswari. Dito rin
dito unang-unang nagamit ang salitang Moro dahil ang pagkakakilanlan sa Moro o yung salitang Moro ay banyaga sa mga nakatira sa Mindanao kasi ang pagkakakilanlan halimbawa sa mga nakatira sa Lanao del Sur, sa Maguindanao ay base sa kanilang lupa, ancestral heritage. Makikilala mo ang pamilya sa kanyang positionality kung saan nagtatag o saan nakatira ang pamilya. So makikita mo na ang pagkakilanlan ng mga Maranao ay base sa kanilang kultura bilang Maranao. Ang for Maguindanaon naman ay base sa kanilang kultura bilang Maguindanaon. Yung mga nakatira naman sa Basilan, yung mga kapatid nating mga Yakan, tapos sa Sulu, mga Tausug, at sa Tawi-Tawi naman yung mga Sama. At yung mga Badyaw, kasama na rin dito yung iba't ibang mga komunidad base sa kanila kung paano sila tinatawag. So, yung salitang Moro ay unang ginamit ni Norm Miswari sa pagtatag ng kanilang MNLF. Nakita nila kasi na ang salitang Moro ay nagsimula yung naalala nyo yung Al-Andalus nung panahon ng Spain ay was under the Umayyad dynasty and different kingdoms of Seville, and then in northern Africa meron tinatawag tayong mga Moors na nagsettled in sa Spain, the Moorish Spaniards, Muslims na nakuha naman ng mga crusaders at pinalayas ang mga Muslim sa Spain in 15th to 16th century. So doon nila nakuha yung konsepto ng yung Moorish Muslims in Northern Africa and also in Al-Andalus, Spain, na they struggled, they fought for their survivability, and then nagamit na apply sa identity o pagkakakilanlan ng mga Muslim sa Mindanao. And then nagamit rin na kuha naman natin ang bangsa ng salita dahil ito ay isang bahasa na salita ng Melayo at saka ng mga Indones na ang ibig sabihin ay nation or nation. So the nation of the Moors or the nation of the Moros, Bangsa Moro, hanggang sa ginamit na rin ng mga nagtatag ng MILF sa pamumuno ni Hashim Salamat. Tinawag itong Moro Islamic Liberation Front. Nakita mo na from Moro National na ang kanilang struggle ni Munor Meswari ay magkaroon ng sarili nilang pagkakakilanlan, self-determination from a national perspective. Tapos pagdating kay Hashim Salamat, nagbago. At ito ay dumating ang elemento ng Islam. Kaya tinawag nilang Moro Islamic Liberation Front. Kaya malaki ang naging role ng relihiyong Islam sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga nakatira sa Bangsamoro region. Hanggang sa nagkaroon sila ng peace settlement with the Duterte administration in 2019 at nabuo ang Bangsamoro Autonomous Government. Of course, bago nito meron tayong ARMM sa pamumuno ni Norm Miswari noong panahon ni Cory Aquino. So mahabang kasaysayan, iba't ibang karanasan ng kasaysayan ng mga taga-Butuan, ng mga taga-Northern Mindanao, ng Caraga region, ng Davao region at saka ng Zamboanga Peninsula and ng Soc-Sargen. Binubuo ito ng very diverse communities based on language, common language, shared values system, at ng ang kanilang ancestral system mula sa mga Moro patungo sa mga Kristiyano na ang kanilang ancestry ay from Ilocos, from Visayas region, and from the Ilonggo, mga taga-Ilonggo. And then you also have the Christian communities dahil nga even before the Spanish colonization, meron na tayong mga Chinese communities dito na nakipagkalakaran sa atin. Ganun rin ang mga Arabo na mga merchants.
At of course, hindi natin makakalimutan ng ating mga kapatid ng mga LUMADs at saka mga IPs, Indigenous Peoples, na may kanya-kanya ring sistema ng kanilang pamumuhay at sistema rin ng, sabihin rin natin, part of our culture is yung food, pagkain. Kaya maganda rin na magsimula tayo sa pagkain kasi isa sa mga sasabihin kong pride ng Mindanao ang iba't ibang putahe at iba't ibang food delicacies na matitikman ng mga taga-Bisaya, ng Visayas at saka ng mga taga-Luzon. Mhm. So ang haba talaga, no, Director Nasef, kung pag-uusapan natin yung Philippine history, kung paano nagsimula, talagang sobrang habang usapin po ito. Siguro sa kabila po, no, ng ang daming mga identities, no, dito sa hindi lamang sa Bangsamoro region, kasi kundi sabihin na nating Mindanao, paano po nagagamit, no, itong pagkakaroon ng iba't ibang identities para syempre magkaroon ng pagbabago or tungo sa pagbabago din, no, ng community natin, lalong-lalo na sa Mindanao. Paano nagagamit ang pagkakakilanlan papatungo sa pagbabago Mhm. at progresibong pamumuhay ng mga Mindanao? Napaka-importante ang pagkakakilanlan, lalong-lalo na kung ang iyong self-identification ay hinuhubog ng mga iba't ibang factors tulad ng iyong pamilya, kung paano ka hinubog, ng relihiyon, ng simbahan, at saka ng relihiyong Islam at ng komunidad kasama ng edukasyon. Dahil mula dito sa pagkakakilanlan, dito nag-aangkla at ang pundasyon patungo sa kung anumang masasabi nating development. Siyempre, hindi rin natin maisasantabi ang kung ano ba yung present live realities natin. Ano ba yung realidad na nangyayari sa ating pamumuhay? Ano ba yung mga environment na nakapaloob sa ating pamumuhay? Kung kung ang iyong pamumuhay ay nasa conflict zone, hindi napakahirap na magkaroon ng reforma kung kung meron laging conflict sa iyong pamayanan. Pero kung nandun ka naman nakatira sa medyo may payapang pamumuhay, mabilis lang natin makakamtan ang progresibong pamumuhay at mga reforma na maaari nating maitaguyod, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin is what is the purpose of a good life o paano natin ma-obtain ang good life. Sa iba't ibang teorya, konsepto o iba't ibang pag-aaral, laging nag-e-end ito. Ano ba ang magiging kontribusyon o may aambag nito patungo sa sinasabi nating masaganang pamumuhay? Kaya hindi talaga may aalis natin ang pagkakilanlan ng bawat lipunan sa Mindanao. Paano ba makakamit ng mga IPs ang progresibong pamumuhay at pagbabago na nakaangkla sa kanilang pagkakakilanlan? May posibilidad ba na ang pagkakakilanlan ay maaaring maging hadlang sa progresibong pamumuhay? Siguro maganda rin nating pag-usapan how can we contextualize ang sinasabing good life or magasaganang pamumuhay. Ito ba ay nakaangkla sa Western concept of a good life na merong mga buildings, na merong industrial aspects, na dapat may mga iba't ibang industriya, matataas na mga buildings, at iba't ibang mga masasabi nating panuntunan na nakapaloob sa Western concept of a good life or a progressive life. Pero kung tatanungin natin ang mga pananaw ng mga taga Mindanao, pananaw ng mga IPs, pananaw ng mga Moro o pananaw ng mga Kristiyano at Chinese na nakatira sa Mindanao, baka may iba't iba rin sa kanilang konsepto ng ibig sabihin ng reforma, pagbabago patungo sa masaganang pamumuhay. Maaari yung mga IPs ay kontento na sila ay naninirahan na malapit sa inang kalikasan, na dahil nga sa kanilang paniniwala
at kanilang respeto sa inang kalikasan, sa mga puno, sa paniniwala nila sa mga tabing ilog at mga Mhm. iba't ibang mga ipinagkaloob sa kanila ng inang kalikasan, ay ayaw nilang sirain ang inang Mhm. kalikasan dahil gusto lang maging westernized, developed community. Masasabi mo rin dito ano ba ang konsepto ng development? Ito ba ay halimbawa we will can we develop pag meron tayong mga minahan, mining na Mhm. magsisira sa kalikasan, sa bundok at iba't ibang mga puno dahil lang gusto lang natin magmina ng mga ginto at mineral Mhm. o kailangan ba natin sirain ang kalikasan? So dahil nga lalo na meron tayong threat of climate change and global warming, napaka alam kung tutuusin nga mas magandang tanungin nyo kung ano ba yung mga indigenous practices, lalong-lalo sa mga Badjao. Alam na alam nila pag may parating na unos o bagyo dahil nga ang mga Badjao ay nakatira sa tabing karagatan, tabing dagat. Mhm. Kaya meron talaga silang way and indigenous practice and belief on how to um, know kung merong darating na Mhm. unos. At makikita mo rin dahil nga sa climate change, baka maaari rin tayong um, probably meron tayong matutunan mula sa mga Badjao, mula sa sinatawag nilang living with waters or water urban setting or water rural setting dahil sila na yung matagal na nakatira sa tabing dagat at alam na alam nila kung paano na lang kung yung mga urbanic people na hindi sanay na nakatira sa seashores ay bigla na lang nagtaas ang sea level at bumaha. Mhm. So, maraming mga iba't ibang pananaw patungkol sa development. Yung Mhm. iba gusto nila mas mayabong na environment, mas mayabong na inang kalikasan kaysa sa industries, mga factories na nakakadulot ng sanhi at destruction sa environment. Right, maraming salamat po no Sir Nasef, marami po kayong naibahagi no dito nga sa usapin ng identity at so paano ba ito pwedeng gamit no to drive change or pwede rin no to para maging hadlang din nga sa pagbabago sa mga communities in Mindanao. So pasensya na po in the interest of time at talagang kakaunti po ang ating oras pero we hope that we can invite you again in the future para mas mapalalim pa no dahil interesting po talaga no itong usapin ng pagkakakilanlan sa Mindanao at paano nga ito nahuhubog ang individual at lipunan. Maraming salamat po Dr. Nasef sa pagbibigay po ng inyong oras at maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi. Maraming salamat din sa iyo, Mau, sa iyo rin, Rufa, at saka kay Dayan at sa Action, ano ba Alerto. tawag doon? Alerto. Maraming Um, salamat. Bye. Okay. okay. So yun mga ka-alerto, si Dr. Nasef Manabilang Adyong. Siya yung director